Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat-lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Maaari po ba natin batiin ng ating katabi ng 2 thumbs up? You are Charito. Praise your name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Tunay nga po nang dahil sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya marapat lamang po na atin siyang papurihan, atin siyang itaas, at atin siyang dakilain. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! We welcome you in this place, Father! We worship you, we adore you, we exalt your name on high, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Oh, we thank you, Jesus. We thank you for your unconditional love, oh Father. Hallelujah. Hallelujah. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name
Lord God, that you are the reason of this season, oh God. Oh, we thank you for your unconditional love, Father. We thank you for what you have done on that cross, oh God. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you for your amazing grace, Father. Hallelujah. Hallelujah. We thank you that you came to save us, to love us. Hallelujah. Hallelujah.
to be praised, our King of Kings and our Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Words are inadequate to express how grateful we are, how thankful we are, for you have been faithful in our lives, Jesus. We thank you that you came. We thank you that you saved us, Lord God. Thank you for saving us, Lord God. Thank you for loving us unconditionally, Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Tanggapin niyo po ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat, Panginoon. At ito ay dahil lamang, Panginoon, sa inyong sukdulang biyaya sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Lahat ng anak at pinagpala ng Diyos ay magsabi na Amen, Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Bago po tayong babatiin po natin ulit ang ating katabi, 2 thumbs up, you are Charito. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayong lahat. Well, praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is truly awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? All is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Yes. Do you always believe that? Yes. Do you confess that every day? Yes. We should. Let's do that today. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. And by the time you see this, it's Christmas Day. Merry Christmas to everyone. Palakpakan si Lord. Amen. So pakibati ang katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Palakpakan natin si Lord. Come on! Thank you, Jesus! Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya, doon po sa mga TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po'y para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang nuggets of grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share. Sana mga kabiyaya, hindi naman po kayo others. Pagtulungan po nating abutin ang ating buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagbubunyi
ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan po ng banal na komunyon ay ating naidideklara ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Do you believe that? I believe that with all of my heart. Can we say that together? Today is my healing day. Today is my healing day. One more time. Today is my healing day. For the last time. Today is my healing day. I believe that with all of my heart that today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. If you believe that, shout amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Let me encourage you also to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo, mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil hindi naman po ako napapagod palagi itong ipaalala sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng contribution, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. And thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa bulwagang ito, sa araw na ito, on Christmas Day. Thank you so much for joining us today. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, I would like to personally invite you to join us on Sunday, January 1st, 2023, in our New Year's service on 3 schedules, 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Only afternoon and evening services. Take note, no morning services. All services are held here at EMI Center.
Merry Christmas and Happy Holidays. Let's give the Lord a clap of praise. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 74. Today, we are going to talk about the miracle of Christmas. Christmas is a miracle story, as you all know. How did it happen? How did Mary receive her miracle? And how do miracles happen? Let's talk about this. Let's first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for this wonderful time that we can celebrate Christmas and even rejoice in our hearts, for truly you are wonderful and even wonderful than we can begin to think of. Kahanga-hanga po kayo, aming Diyos. Pinupuri at niluluwalhati po namin ang iyong marangal na pangalan. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone today. In Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Christmas is a miracle story, as all of you know. And one of the best times to receive your miracle is today, because I believe Christmas Day is a miracle day. I believe that with all of my heart. That is why we always say, today is your miracle day. Can we say that together? Today is your miracle day. And you can even say it even more personal. Today is my miracle day. Today is my miracle day. One more time. Today is my miracle day. Now, why do we need to say that loudly and again and again? Because the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. If you believe that with all of your heart, and you begin to declare it, and you begin to say it, the Bible says, God will honor your faith. As surely as the Lord lives, I will do to you the very things I heard you say, the Lord say. Kaya mahalaga po yan na ating bibigkasin, atin pong idideklara kung anong ating pinaniniwalaan. Kaya kung naniniwala ka, ngayon ang araw ng iyong milagro, ngayon ang araw ng iyong himala, ito ang mangyayari sa iyo, sapagkat nangyayari lang ito sa naniniwala. How many believers we have today? Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Today is your miracle day. I believe that with all of my heart. But first, we need to look at the timeless story of Christmas. Then from there, we are going to look at the beautiful story and learn the miracle of Christmas, mix it with faith, and then we will receive our miracle today. Especially those who are watching this broadcast. Kung ikaw ay naniniwala para sa iyong milagro, anuman ang iyong pinaniniwalaang milagro para sa araw na ito, ako'y naniniwalang kasama mo na sa Diyos ay walang imposible. Ang maririnig mong istorya ay hindi bagong istorya. Ito ay walang kupas na istorya na naririnig natin sa tuwing dumarating ang Kapaskuhan. Ang aking panalangin na habang naalala mo ang kwento ng Kapaskuhan, ay magsimulang i-release mo ang iyong pananampalataya kasama ng salitang iyong narinig upang sa gayon ito'y magsama at matanggap mo ang himala na kaloob ng Diyos para sa iyo sa araw na ito. Hebrews chapter 4 verse 2 reminds us, for indeed the gospel, referring to the gospel of grace, the good news, was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it.
It is important that you mix faith with what you have heard. Ano yung narinig mo, samahan mo ng pananampalataya. Hindi maaring magsama ang hindi magkauri. Natural sa natural, espiritual sa espiritual. Ang salita ng Diyos ay espiritual. Ang ating pananampalataya ay espiritual. Pag pinagsama mo ito, magkakaroon po ng milagro. Sapagkat ang milagro ay nangyayari lang sa naniniwala. Hindi ka maaring maniwala kung wala kang narinig. Kailangan mong marinig dahil ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, lalabas ang pananampalataya at pag nagtagpo ang dalawa, ang milagro ay nangyayari. Kaya ang akin pong panalangin habang mata niyo pong pinakikinggan ang istorya na ito, na maaring ang marami po sa inyo ay narinig yun na ito ng napakaraming beses. Tulad ng aking sinabi kanina, hindi po ito bagong istorya. Ito po ay walang kupas na istorya. Maraming beses na nating narinig ang tinatawag na Christmas story. But let me just remind you, this is a timeless story. Hindi po kumukupas ang kwento na ito. Matthew chapter 1 verse 18. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Nakatakdang mag-asawa, nakatakdang magpakasal, itong si Jose at si Maria. Pero bago sila magsama bilang mag-asawa, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na spirito. Ito po ay isang milagro. This is a miracle story to begin with. Ang babae, upang magdalang tao, ito po'y natural na nangangailangan ng asawa o makakasama o magiging asawa. Sa kwento ng Kapaskuhan, hindi pa po nagsasama si Jose at si Maria bilang mag-asawa. Pero si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y hindi natural. Ito po ay hindi pangkaraniwan. Yun po ang ibig sabihin ng milagro. Hindi natural at hindi pangkaraniwan. Kapag pangkaraniwan, ang tawag natin natural. Kapag di pangkaraniwan, ang tawag natin supernatural. Ang miracle o ang milagro ay supernatural. Mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa buhay ng sinuman. Kailangan po natin ito sapagkat may mga bahagi sa buhay natin na hindi po kayang pangyarihin ng natural na pamamaraan. Ang siyensya at medisina, sa anumang galing at husay nito, meron siyang limitasyon. Darating ang panahon na hindi na kaya ng gamot, ospital at ng doktor. Pero sa Diyos, walang imposible. Ibig sabihin, kailangan mo maniwala para sa milagro. May mga bagay na hindi na kaya gawin ng tao. May mga imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Imposible sa isang dalaga na hindi pa po nakakakilala ng isang lalaki ang magdalang tao at magsilang ng isang sanggol. Imposible po yan. Hindi po yan maaring mangyari. Ngayon, kung imposible, sa Diyos, walang imposible. Kaya magandang maalala natin ang kwento ng Kapaskuhan, sapagkat sa kwento ng Kapaskuhan nananariwa sa ating kaisipan ang kwento ng milagro. At sa pagtahak natin sa bagong landas ng buhay, pagkatapos ng Pasko, ilang araw pa ay haharapin natin ang bagong taon, we will be needing to be positive in this life, armed with faith, believing that with God, nothing is impossible. Can you say amen? Amen. The miracle here is that God bypassed the seed of Joseph and Mary, stained by sin, so that the child that will be born is a holy child. Ang sanggol na ipapanganak ay isang banal
na sanggol. Kailangan po siyang maging banal, walang dungis ng kasalanan, sapagkat siya po ang magiging tagapagligtas ng mga makasalanan. At upang siya po ay maging banal, walang dungis, kailangan pong lagpasan ng Diyos ang binhi ni Jose at ni Maria na parehas may dungis, dahil ang mga ito ay galing sa unang Adan. Nang bumagsak si Adan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. As the scripture says, all have sinned and fall short of the glory of God. Walang exempted, lahat ay naging makasalan. Ganon din po si Jose at si Maria. Kapag sila'y nagsama, gamit ang kanilang mga similya, ang magiging bunga ng kanilang pagsasama ay meron pong dungis ng kasalanan. And you have to understand that God has to bypass Joseph and Mary's seed so that Jesus will not be tainted with sin. And that is the miracle story of Christmas. Ginagamit ko pong backdrop ang miracle story ng Christmas for you to be encouraged today. Ano man ang kinakaharap po ninyo, ito man ay hamong pangkalusugan, hamon ng pananalapi, o hamon ng mga relasyon, nais kong sabihin sa inyo, walang hindi kayang gawin ang ating Diyos. Sa Diyos, walang imposible. Palakpakan si Lord. Amen. It is important for us to realize that. Luke chapter 1, verse 34 and 35. How can this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God, not Son of Joseph. Walang record sa Bible that Jesus was called Son of Joseph. Hindi po anak ni Jose. Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya po'y ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po ginamit ng Diyos ang similya ni Jose, hindi rin ginamit ng Diyos ang similya ni Maria, as normally happens. Ang dalawang similya, the sperm and the egg cell, nagsasama po sa sinapupunan ng isang ina sa pagsasama bilang mag-asawa, at ito po ay nabubuo at nagiging sanggol paglipas ng 9 na buwan at naipapanganak ang isang bagong buhay. Kung ang similya ay galing kay Jose at kay Maria, ang sanggol na ipapanganak ay may dungis ng kasalanan. But look at the verse. The one, the Holy One to be born will be called Son of God. Yung word po na holy, ang Greek word na ginamit po dyan ay hagios, which means uncontaminated. Ibig sabihin, hindi nadungisan. Uncontaminated. Ang mundo na ito ay contaminated ng sin. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang buong mundo ay naging makasalanan. Lahat ng manggagaling sa mundo na ito ay contaminated. Si Jose ay contaminated, si Maria ay contaminated, tulad nating lahat, contaminated tayo ng sin. Kaya lahat ng manggagaling sa atin ay contaminated ng sin. But Jesus is the Holy One, and He is called the Son of God, and He is hagios, meaning uncontaminated, hindi nadungisan. Bakit? Hindi po siya galing sa unang Adan. Si Jesus po ang ikalawang Adan. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem noong unang Pasko. Kaya ito po ang tinatawag nating miracle story. Now look at the picture as you can see on your screen. At conception, the baby develops its own blood. The baby's blood does not come from the mother. Pinaliliwanag sa atin ng siyensya at maging ng medisina na ang bata habang nabubuo sa sinapupunan ng kanyang ina, nagdi-develop po siya ng sarili niyang dugo. Hindi po yan galing sa kanyang ina. Hindi po galing sa ama. Kaya napakahalaga po nung hindi pagsasama
ni Jose at ni Maria? Well, technically, dahil parehas na similya ang ginamit sa tatay at sa nanay, ang bata ay mayroong bahagi galing sa nanay at galing sa tatay. Kaya pag nagkaroon ng DNA testing, nate-trace po kung sino ang kanyang mga magulang. In the case of Jesus, walang kinuha kay Jose, walang kinuha kay Maria. Ang dugo ni Jesus hindi galing kay Maria. Dahil kung ang dugo ni Jesus ay galing kay Maria, ang dugo na ito ay tainted, may dungis, at hindi maaring maging paraan ng kaligtasan. Dahil si Maria ay makasalanan tulad din naman nating lahat na tayo makasalanan. Dahil ang sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Mahalaga po ito sapagkat ang dugo ni Jesus ay hindi galing sa tao. Ito po'y banal na dugo. Ito po'y sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang ginamit po ng Diyos ay ang sinapupunan ni Maria upang dito po maipunla ang binhi ng Diyos at dito mailuwal ang tagapagligtas. Dahil ang daan papasok sa mundo na ito ay ang tiyan ng ina. Lahat po tayo ay doon dumaan sapagkat yan po ang entry point. Ang tiyan ng ina, tayo po mga kapatid ay naisilang sa mundo na ito dahil ipinanganak tayo ng ating mga ina. Ganon din po sa ating Panginoong Hesus. Bagaman hindi galing kay Maria, si Maria ang ginamit ng Diyos upang maipanganak ang tagapagligtas. Si Maria ang ginamit ng Diyos upang isilang ang tagapagligtas. Arugain ang tagapagligtas. Palakihin ang tagapagligtas. Mahalin ang sanggol na ipinanganak mula sa kanyang sinapupunan. Mahalagang maintindihan natin kung anong talagang nangyari dito sa kwento ng Kapaskuhan. So allow me to just first set the stage for you to see the backdrop of the story, and from there, we will get the light application. Kasi kung nangangailangan tayo ng milagro, and I'm sure if I will be asking for a show of hand, meron po sa inyo nangangailangan ng milagro, and if you are needing a miracle today, is your miracle day. I believe that with all of my heart. Can we say that together? Today is my miracle day. Today is my miracle day. And as we say that, we need to first look at the backdrop of the story. This is not going to be too long. This is just a very short story. But I want you to see this. Some of you know this already. Some of you have heard this many times. And you who are watching this broadcast, many of you probably you memorize the story, but let's look at this together. Luke chapter 1, verse 26, following verses. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Dito po sa mga talatang ito, ibinigay po sa atin ang mga importanteng detalye ng istorya ng Pasko. Binanggit ang pangalan ng anghel. Binanggit ang mga tauhan, si Joseph, si Mary. Binanggit din po, mga kapatid, kung saang lugar. Ito ay sa Nazareth, isang maliit na bayan sa probinsya ng Galilea. At binanggit din po ang pangalan ng birhen, ang pangalan ay Maria. Look at verse 28. The angel, referring to angel Gabriel, went to her referring to Mary, and said, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." Many of you know this already, but some of you who are watching this broadcast, you maybe will be hearing this for the first time. Baka hindi mo pa nga ito narinig, pero maririnig mo na ngayon. Ang highly favored, ang Greek word na ginamit po dyan ay
charito. Blessed and highly favored. Mahalaga po yung salita na yon. Madalas yan naririnig sa amin. Charito, charito, charito. I am charito. I am blessed and highly favored. Dahil yan po ay napakahalagang salita sa Griego. Yan po ay Greek word, charito. Ibig sabihin, blessed and highly favored. Ang salita pong ito ay very unique and rare. Kasi sa kabuuan ng New Testament Greek na binubuo po ng 138,020 Greek words, ang word na charito, 2 beses lang ginamit. Imagine, if you do the math, 138,020 words, 138,020 words ay ginamit po ang word na charito 2 beses lang. Ibig sabihin, napakadalang at napakahalaga ng salita na ito. Ang unang gamit nito ay yung kababasa pa lang po natin. Luke chapter 1 verse 28. Nandun po yung highly favored. Ang Greek word, charito. Sabihin po natin, charito. Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Yun po ang ibig sabihin ng charito. Blessed and highly favored. Ang pangalawang gamit po niyan ay mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 6. This is the second and the last use of the word charito. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Yung word po na beloved, agapitos. Agape, love, agapitos, love by God. So ang tinutukoy pong agapitos, tayo. Tayo po, mga kapatid, ang minahal at minamahal ng Diyos. Can you say amen? Amen. Yung word po na accepted, ang Greek word ay charito. Accepted, charito. Ibig sabihin, blessed and highly favored. There are only two people in the Bible called charito. 2 tao lang. Una ay si Mary, pangalawa ay ang mga believers. Si Mary po ay tinawag na charito. Dumating yung anghel at sinabi sa kanya, rejoice, charito. Rejoice, highly favored one. Ibig sabihin, si Maria ay blessed and highly favored. Hindi lang si Maria, tayo rin ay blessed and highly favored. Can you say amen? This is very important sapagkat wala pong nagagawa pa si Maria, tinawag na po siyang blessed and highly favored. Ang pagiging pinagpala at pinaburan ay hindi nakasalalay sa iyong gawa. Ito po'y iginagawad ng Diyos sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka naging charito dahil meron kang nagawa. Wala ka pang nagagawa, charito ka na dahil kay Kristo na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. Amen. Everybody say, I am charito. I am charito. I am blessed and highly favored. And please remember that. 2 lang, si Maria at ang mga mananampalataya. Wala na si Maria, kaya tayo na lang ang natitirang charito, blessed and highly favored of God. Can you say amen? Amen. Now, going back to Luke chapter 1, let's read verse 29. Mary was greatly troubled at his words, the words of angel Gabriel, and wondered what kind of greetings this might be. Binati siya, di ba, nung anghel. Rejoice, charito. Rejoice, blessed and highly favored one. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Naging palaisipan sa kanya. Nagimbal siya. Ano yung ibig sabihin ng pagbati na ito? Look at the scripture. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Look at the next verse, verse 30. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Now take note. You have found favor with God. Yung word na found ay eurisko. Yan po ibig sabihin, you have obtained or you were given favor. Yung word po na favor
Ang Greek word na ginamit po dyan ay charis, which means grace. Unmerited, unearned, and undeserved. Yan po yung tatlong description ng charis. Unmerited, unearned, and undeserved. Ito pong grasya na ibinigay kay Maria. Si Maria po'y binigyan ng grasya. Hindi po siya ang nagbibigay ng grasya. Nakikinig po ba kayo? Si Maria ay nabigyan ng grasya. Look at the scripture. The angel said to Mary, you have found favor with God. You have obtained favor with God. You were given favor from God. Nabigyan po siya ng pabor. Nabigyan po siya ng grasya. Maraming babae at maraming dalaga at marami ring birhen nung unang panahon. Hindi lang po si Maria ang nag-iisang birhen nung panahong iyon. Maraming pagpipilian. Maaring ang iba ang napili. Pero si Maria ay pinili hindi dahil meron siyang kakaibang katangian, kundi siya po'y nabigyan ng biyaya. Ganyan po ang biyaya. Hindi dahil ikaw ay bukod tangi, hindi dahil ikaw ay mahusay, hindi dahil ikaw ay magaling, kundi ikaw ay biniyayaan ng Panginoon ng kanyang kagandahang loob. Can you say amen? Well, I need to be very careful here because it is like walking on a very thin ice. Let me say this carefully. We respect Mary with the highest regard that can be given to any human being. But we do not worship her because she is not God. Ginagalang po natin si Maria, in my opinion, sa lahat ng tao sa buong mundo, siya po ang bukod tanging kagalang-galang. Pero hindi po ito magmemerito ng pagsamba para sa Kanya, sapagkat ang Diyos lang ang dapat sambahin. Dahil si Maria ay hindi po Diyos, hindi po siya ina ng Diyos, kaya hindi po siya pwedeng sambahin. Maliwanag po yan sa Matthew chapter 4 verse 10, worship the Lord your God only. Hindi pwedeng sambahin ang hindi Diyos. Sinasabi po namin ito ng may buong paggalang. Alam ko po na ang Pilipinas ay kilalang isang katolikong bansa at maraming nanonood sa broadcast na ito na mga Katoliko. At may mga kamag-anak pa rin po kayo na mga Katoliko. Sinasabi ko po ito hindi para sakta ng damdamin ng sinuman. And I need to be very respectful. Iginagalang po namin si Maria. Ibinibigay namin ang pinakamataas na paggalang na pwedeng ibigay sa sinumang tao. Pero hindi po namin sinasamba si Maria. Hindi po kami nananalangin kay Maria sapagkat si Maria ay hindi Diyos. Only God should be worshipped. Mary is not the mother of God. God has no mother. God has no beginning, no ending. Mary has. Ang Diyos walang simula, ang Diyos walang wakas. Si Maria ay may simula, si Maria ay may wakas, kaya si Maria ay hindi Diyos, hindi ina ng Diyos, at hindi po siya dapat sambahin. She cannot be the mother of God because she herself is not God. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. She was the mother of Jesus in the flesh at the very least, but not exactly because even his flesh does not come from her. Pero tinawag po siya sa Bible the mother of Jesus, not the mother of God. As you all know, si Jesus ay nag-incarnate bilang tao. Hindi po galing kay Maria ang pagka-Diyos ni Jesus. Si Jesus ay Diyos na, wala pa si Maria. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And the Word became flesh. Yun po yung incarnation. Nung siya'y magkatawang tao, mga kapatid, maging ang kanyang katawang lupa ay hindi po galing kay Maria. Hindi ginamit ng Diyos ang similya ni Maria. Hindi ginamit ng Diyos ang similya ni Jose. Na kapag nagsama, ito yung nabubuong katawan sa sinapupunan. Ang sanggol na nabuo sa sinapupunan ni Maria ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. She was Jesus' mother in the sense that she gave birth to him in the flesh, nursed him as a good mother would do to her children. Siya po ay tinawag na ina ni Jesus dahil siya po ang nagluwal. Siya po ang nag-aruga. Siya po ang nag-alaga. Kaya marapat lang tawagin po siyang ina ni Jesus. Kahit nga hindi mo tunay na anak, hindi ba pagka inampun mo at ikaw ang nag-aruga, ikaw ang nagmahal, ikaw ang nagpuno ng pangangailangan, ikaw ang nag-asikaso, ikaw ang nagpaaral, ikaw ang nagpalaki. Hindi ba't lalaki ang bata na ikaw ang kikilalaning ina? Hindi mo pa ho yun iniluwal. Si Jesus ay iniluwal ni Maria. Hindi nga lang po galing kay Maria, hindi po galing kay Jose. Sapagkat hindi pwedeng kunin ang anumang galing sa tao, sapagkat ang mga ito'y may dungis ng kasalanan. Naintindihan niyo po ba ang dahilan? Kung bakit hindi po kailangan manggaling kay Jose at kay Maria, sapagkat madidisqualify si Jesus being the Savior, sapagkat magkakaroon ng dungis ang kanyang dugo. Pero siya po'y ina ni Jesus sa katawang tao. Ina ni Jesus sa pagkatao. The mother of Jesus in the flesh. We do not want to take anything from her, from Mary. But we do not want to give anything more than what Mary should have. Hindi naman natin siya pwedeng bigyan ng higit kaysa marapat lang para sa kanya. Pero wag mo rin namang kunin ang marapat para sa kanya. Tinawag ng Bible, she was blessed among women. Pag sama-samahin man ang lahat ng babae sa buong mundo, si Maria ang pinakamapalad na babae sa lahat ng babae sa buong mundo. And we do not want to take that from her. Pero we do not worship Mary. I respectfully say that Mary is not full of grace, but rather she was given grace. Hindi po siya puspos ng biyaya. Siya po'y napagkalooban ng biyaya. Natatandaan niyo po ba yung panalangin na natutunan niyo nung kayo po'y mga Katoliko pa? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ipinapanalangin ito ng paulit-ulit. Sinasamba si Maria sa pamagitan ng panalangin, Hail Mary, full of grace. I want to say this respectfully. You who are watching this broadcast, I do not want to hurt your religion. I do not want to hurt your feeling. But I need to let you know that is not in the Bible. Si Maria po ay hindi full of grace. Si Maria po ay binigyan, pinagkalooban at nakatagpo ng biyaya ng Diyos. She was given grace, she obtained grace, she found grace. Now look at the scripture. The verse is the voice of God, correct? Yes. Look at the scripture. Luke chapter 1 verse 30. But the angel said to her, Angel Gabriel, talking to Mary, do not be afraid, Mary. Mary, you have found favor with God. Hindi po siya ang pinanggagalingan ng pabor. Siya po'y nabigyan ng pabor. Do you understand that? We say that respectfully to every one of you who are watching this broadcast. Please,
understand. Huwag po kayo magalit. Hindi po namin dinidisrespect si Mary. Hindi po namin binababa si Maria. Inilalagay lang po namin si Maria sa tamang pwestong dapat niyang kalagyan. Ginagalang po namin siya. Pero hindi po siya ang puspos ng biyaya. Siya po'y nabigyan ng biyaya. Isa lang ang tinawag sa Bible na puspos ng biyaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus, full of grace. Can you say amen? Let me show you the verse, John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So who is full of grace? Who is full of grace? Jesus is full of grace. Si Jesus po ang full of grace. Hindi po si Maria. Mary was not the dispenser of grace, but receiver of grace. She found grace with God. She obtained grace, and she received grace. Can you say amen? When we say this, are we disrespecting Mary? Not at all. 1,000,000 times no. Ginagalang natin si Maria. And again, sinabi ko na po kanina, sasabihin ko po uli, we respect Mary with the highest respect, with the highest regard, with the highest esteem that can be given to any human being. But we do not worship Mary. We do not pray to Mary. We only worship God. We only pray to God. Because it is clear in the Scripture, worship God only. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Even Mary herself acknowledged her need for a Savior, because she cannot even save herself. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya siya mismo kinilala niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Luke chapter 1 verse 46 to 47. Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Ang Diyos hindi nangangailangan ng tagapagligtas, dahil ang Diyos ang tagapagligtas. Si Maria ay hindi po ina ng Diyos at hindi rin po siya Diyos. Kaya siya'y nangangailangan ng tagapagligtas at ang Diyos lang ang tagapagligtas. We respect Mary and put her in the rightful place as Blessed Mary. Tinanong ako, pwede ba natin siyang tawaging Blessed Mary? Of course. Ikaw nga, pwede kang tawaging Blessed John. Blessed Josephine. Blessed Emmy. Lahat ay pwedeng tawaging blessed. Hindi lang naman si Mary ang pwedeng tawaging Blessed Mary. Pwede rin tawaging Blessed Kulas. Ano man ang pangalan nyo, ilagay nyo na lang ang pangalan ninyo doon. Kayo yon, kasi blessed and highly favored ka ng ating Panginoon. Amen. Pwede ring Blessed Jam, dahil birthday niya. Happy birthday, Nak. Praise God. Lahat ng pangalan ay pwede. Naisip ko nga ngayon, Blessed Ike. Blessed Easy. Put names there. Pangalan ninyo. Mamaya, pagharap nyo sa salamin, tawagin mo ang sarili mong blessed, sapagkat ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Taas ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen.
Si Mary po ba'y charito? Yes! Ikaw ba'y charito? Yes! Sa makatwid, kung ano ang tawag kay Mary, tawag din sa iyo. Si Mary ay charito, blessed and highly favored. Tayo kay Kristo, charito, blessed and highly favored. Yes! Give Him praise. Hallelujah. Pero hindi po siya pwedeng tawaging Blessed Mother of God. I say this respectfully. When you say that, that is wrong. Biblically wrong, theologically wrong. And I say this respectfully, don't stay wrong. You know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan ay mapagpalaya. Palakpakan natin si Lord. Amen. Going back to the Christmas story, Luke chapter 1 verse 29. Mary was greatly troubled at his words, wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." You have found favor with God. Can you say amen? Amen. Look at verse 31. You, angel was talking to Mary, you will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Very important. Hindi pa na ipapanganak. Alam na ito'y anak na lalaki. Very important. At mayroon ng pangalan. Kasi ang kultura noong unang panahon, ang nagbibigay ng pangalan sa bata ay ang tatay. Excuse me, hindi nanay. Ang tanging karapatan, this is in the culture of the Jews. Ang buong karapatan ng pagbibigay ng pangalan ay doon sa tatay. Hindi sa kapitbahay. Delikado yan. Pag yung kapitbahay ang nagbigay ng pangalan, ang nagbibigay ng pangalan ay ang tatay. Sure tayo dito. Natatandaan niyo po nung mga anak si Elizabeth, hindi alam kung ano ang ipapangalan. Sinong tinawag? Si Zacarias. Dahil yun po yung tatay. At tinanong yung tatay, anong ipapangalan? John. Ibig sabihin, grace. Grace. John. Sa Hebrew, grace. Kaya mga kapatid, ang pagbibigay ng pangalan ay mahalaga. Ang nagbigay ng pangalan sa sanggol ay ang Diyos. Dahil anak ito ng Diyos. Amen. Hindi ito anak ni Jose. Kaya hindi po ito Joseph Jr. Di ba? Dahil yung mga tatay, gusto lagi meron silang junior. Pag babae, juniora. Ito po ay pinangalang Jesus. Yeshua. Meaning, Savior, tagapagligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalang Jesus. Palakpakan si Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Shout amen. Verse 32. He will be great. Referring to the baby that will be born. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will never end. His kingdom will never end. Verse 34. Now, here's the miracle of Christmas. Verse 34. How can this be? Nako, lulang-lula na si Maria sa lahat ng sinasabi nung anghel. Paano mangyari yan? How can this be? Tanong ni Maria. How can this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. In short, this is impossible. I have no husband. At least naiintindihan ni Maria na bago ka mabuntis, bago ka magsilang ng sanggol, kailangan mo ng asawa. She has enough sense to figure it out. Hindi ka pwedeng mabuntis mag-isa.
Hindi ka pwedeng magdalang tao mag-isa. Kaya sabi niya, how can this be? I have no husband. Naturally, kailangan ng husband para magkaroon po ng pregnancy at magkaroon po ng pagsisilang ng sanggol. Alam ni Maria. And I'm sure you know that also. So parang dalaga na hindi pa nakakakilala ng sino mang lalaki ay biglang magdalang tao, ito'y imposible. Ito ay imposible. Now, look at verse 35. This is how this miracle going to happen. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Yan ang totoong anak ng Diyos. The Son of God. Can you say amen? Amen. Sa makatwid, hindi po human instrumentality. The Holy Spirit will overshadow you. It is by the power of God. Kapag pinag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Walang problema na hindi kayang lutasin ng Panginoon. Walang pangangailangan na hindi niya kayang katakwin. Walang unos at bagyo na hindi niya kayang patigilin. Kaya kung nahaharap ka sa anumang hamon ng buhay, be encouraged today because God is the God of miracles. He is the God of miracles. Shout amen. Siya ang Diyos ng mga himala. At walang himala na hindi kayang gawin ng Diyos. Now, look at verse 36. The angel Gabriel gave her an illustration for at least for her to understand how miracle works. Look at verse 36. Even Elizabeth, your relative, si Elizabeth po ay pinsan ni Mary, cousin. Even Elizabeth, your relative or your cousin, is going to have a child in her old age. She who was said to be barren in her 6th month. Sabi nung angel Gabriel, yung pinsan mo, si Elizabeth, matanda na, baog pa. Ngayon, buntis sa kanyang ika-6 na buwan. Look at 37. For nothing is impossible with God. Can you say amen? Nothing is impossible with God. Come on, let's read that together. 1, 2, 3. Nothing is impossible with God. One more time. For nothing is impossible with God. One more time. For nothing is impossible with God. Let that truth sink in. Nothing is impossible with God. Imposible na! Pag may nagsabi, imposible na! Get excited. Why? Because with God, nothing is impossible. Amen. Imposible na magkaanak ka. Imposible na makapag-asawa ka. Matanda ka na. Wala na magkakagusto sa iyo. Gurang ka na. Huwag mo sasabihin yan. Dahil pag sinabi mo yan, yan ang mangyayari. Sabihin mo palagi, mayroon inilaan ng Panginoon para sa iyo. Yes! Mayroong anak na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Kasi pag isinara mo na ang pinto, hindi ka na naniniwala, wala nang mangyayari. Dahil ang himalay nangyayari lang sa naniniwala. Taas ang kamay ng mga naniniwala. Taas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Verse 37, for nothing is impossible with God. Posible na makabounce back. Nalugi ka na ng pandemya. Imposible na. Sa Diyos walang imposible. Imposible na magkaanak. Imposible mag-asawa. Imposible na mangyari. Sa Diyos walang imposible. Can you say amen? Now, na-encourage si Mary. Na-encourage si Mary. Verse 38. I am the Lord's servant. Mary answered, be it unto me as you have said. Then the angel left her. Importante po na ma-encourage ka.
Kaya ang service na ito ay para i-encourage ka. Hindi ko alam kung anong milagro ang kailangan mo. Maaring sa kalusugan, maaring sa pananalapi, maaring sa pag-aasawa, maaring sa anak, o maaring sa anumang bagay na hindi ko po alam kung ano ito, pero walang bagay na hindi alam ng Panginoon. Ito ang araw ng iyong himala. The rest is history. The miracle Christmas story did happen. That is what we are celebrating today. Yan po yung pinagdiriwang at ipinagbubunyi. Christmas Day is a miracle day. Can you say amen? How did it happen? All by grace. All by grace. Mary received grace and miracle of the first Christmas happened. Bago nagkaroon ng milagro, meron munang grasya. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? Bago nagkaroon ng milagro, meron munang grasya. Bago po nagkaroon ng milagro, meron munang grasya. Ibinigay muna ang grasya at nangyari ang milagro. Ang tanong ko, naibigay na ba ang grasya sa iyo? So huwag kang magduda, ang milagro ay nasa iyo na. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. How do miracles happen? How do miracles happen? Miracles happen when you receive grace. I want to say that again. Miracles happen when you receive grace. My question is, have you received His grace? Taas ang kamay. Natanggap nyo na ba ang biyaya ng Diyos? Come on, let me see those hands. Taas ang kamay. Natanggap nyo na ba ang biyaya ng Diyos? Of course, if you do, miracle is for you. Because today is your miracle day. Receiving Jesus, the grace of God, opens up an endless cycle of miracles in your life. Pag tinanggap mo si Kristo, nagbubukas ito ng walang patid na milagro sa buhay mo. Tuloy, 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 tuloy na milagro. Remember the scripture says, one blessing after another. Sapagkat natanggap mo na ang grasya ng Panginoon. The greatest miracle, second to none, is to receive Jesus and be saved. Because the big idea is, in Christ, grace and miracles are mine. Amen. Amen. Come on, what is the big idea? In Christ, grace and miracles are mine. One more time. In Christ, grace and miracles are mine. In Christ. Are you in Christ? Yes. Are you blessed and highly favored? Yes. Have you received the grace of God? Yes. Are you charito? If you are, then grace and miracles are yours. Can you say amen? Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive the grace of God. Receive Jesus today and be saved. If you want to receive Jesus today. Huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon na mismo, dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Manalangin tayo, kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso. Taas natin ang ating dalawang kamay, lahat ng narito. Tayo po'y manalangin ng pagtanggap. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap, dito man sa loob ng bulwagan at lalo na po sa mga
nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Atin pong kunin ang atin pong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, na pinagpira-piraso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay inang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay inang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Thank you, Jesus. Isang beses pa, sabay-sabay, mga kapatid. Ano po ang ating big idea? In Christ, grace and miracles are mine. One more time. In Christ, grace and miracles are mine. In Christ, grace and miracles are mine. Before we finally end, I would like to greet everyone Merry Christmas and Blessed New Year. We'll see you next year, 2023. Or should I say, see you next Sunday, January 1. We love you all. Merry Christmas and Charito New Year. Hallelujah. Give him praise, give him praise, give him praise, give him praise. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito! Merry Christmas!